Nasa gitna ako ng isang bangungot pero gising ako. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, bumungad sa akin ang kisameng hindi pamilyar. Puti. Malamig. May kakaibang amoy ng kulog na halo sa alak na nagpadama ng bigla ang pagkahilo. Kumawala ang isang buntong hininga mula sa kung sino mang katabi ko, nagpatindig ng balahibo sa aking braso. Napabangon ako bigla. Bumilis ang tibok ng puso ko, halos umabot sa lalamunan. Hindi ako nag-iisa. Sa tabi ko, nakatihaya ang isang lalaki. Nakatalikod siya sa akin, at ang tanging nakikita ko ay ang gabi niyang buhok at ang malapad na likod. Sino siya? Paano ako napunta rito? Sinubukan kong alalahanin. Ang birthday party ni Mika. Ang sunod-sunod na shots ng tequila na pilit ipinapainom sa akin ng mga kaibigan. Ang pagtawa. Ang ingay. At pagkatapos ang dilim. Ang walang-wala. Parang kinuyom ang dibdib ko. Wala akong maalala. Wala akong maisip na anuman maliban sa matinding kahihiyan na bumalot sa akin. Isa itong kabaong ng pagkabigo, unti-unting bumaba sa aking pagkatao. Paano nangyari ito? Ako, si Stella de la Cruz, ang babaeng laging maingat, laging sumusunod sa patakaran, nagising sa tabi ng isang estranghero. Ang aking mundo, ang aking prinsipyo, tila ay bigla ang gumuho sa isang kisap mata. Kailangan kong umalis. Ngayon na. Maingat akong bumaba sa kama, ang aking mga kalamnan ay nananakit. Hindi ko pinansin ang suot ko. Basta lang ako kumilos, parang isang robot na sinusunod ang tanging utos, umalis, takasan ang kahihiyang ito. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ko ang aking cellphone at bag nakakalat ang mga damit ko sa sahig, at pinulot ko ang bawat isa sa kanila ng walang emosyon, parang mga piraso ng basahan na gusto kong itapon. Bawat saplot na dumadampi sa balat ko ay parang nagpaparamdam sa akin ng bigat ng nagdaang gabi, ng isang kasalanang hindi ko maalala ng buo pero ramdam na ramdam ko ang bigat. Mabilis akong nagbihis, ang mga mata ko ay panay sa lalaking tulog pa rin. Ayokong magising siya. Ayokong may makakita sa akin sa ganitong kalagayan. Ang bawat segundo na nananatili ako sa silid na yon ay parang isang dagdag na marka sa kaluluwa ko, na unti-unting lumalalim. Nakita ko ang isang ballpen at papel sa nightstand. Mabilis akong sumulat ng maikling salamat, at nilagyan ko ng ilang libong piso sa ibabaw, kahit hindi ko alam kung para saan. Hindi ko gustong may utang na loob ako o magmukhang nagnakaw. Gusto kong burahin ang lahat ng bakas ng pagiging naroon ko. Gusto kong kalimutan ang pagkabigo ko. Nang makalabas ako sa silid, parang nabunutan ako ng tinik. Ang paghinga ko ay mabilis at hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Lumabas ako sa condo building na yon, walang pakialam sa mga nagbabantay na gwardiya. Gusto ko lang makauwi. Gusto kong maligo at hugasan ang lahat ng bahid ng gabing iyon. Sa sumunod na mga linggo, pinilit kong burahin ang lahat. Nagkunwari akong walang nangyari. Nagtrabaho ako ng mas masipag sa butike kung saan ako nagtatrabaho, umuwi ng pagod para lang matulog. Kung may hindi man nagbago sa aking katawan, siguro ay ang pagiging mas tahimik ko. Hindi ko masyadong kinakausap si Ate Clarissa, o Isa, na laging nagtatanong kung bakit ako matamlay. Sinabi ko lang na masama ang pakiramdam ko o pagod ako sa trabaho. Ayoko siyang maghinala. Si Isa, laging matalim ang mata at matalas ang dila, kaya alam kong hindi ako makakatago ng matagal kung magkakamali ako. Ngunit ang katawan ko ay may sariling isip. Ang madalas na pagsusuka tuwing umaga ay naging regular. Ang pagkahilo na akala ko ay lasing lang ako noon ay bumabalik, kahit wala naman akong iniinom. Ang biglaang pagbabago sa aking panlasa, ang pagdami ng tulog ko, lahat ay nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malalim. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga damit sa butike, bigla na lang akong nanlamig. Humawak ako sa estante, pilit na kumakapit. Lumabo ang paningin ko, at ang huling naramdaman ko ay ang pagbagsak ko sa sahig. Nagising ako sa puting kisam ng klinik. Ang amoy ng gamot ang bumungad sa akin. Isang nurse ang nakangiti sa akin. Enda de la Cruz, gising na po kayo, sabi niya. Huwag po kayong mag-alala, okay na po kayo. Pero hindi ako okay. Ramdam ko na hindi ako okay. Maya-maya ay pumasok ang isang doktor, bit-bit ang isang folder. Umiti siya, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Enda de la Cruz, I'm A. Ramos. Nagkaroon po kayo ng slight dehydration, kaya kayo nahilo. Nakahina ako ng maluwag.
Dehydration lang. Hindi pa ito ang oras. Hindi pa. May isa pa po kaming nakita, dagdag niya, at parang gumuho ang mundo ko sa kanyang susunod na salita. Based on your tests, it seems you're pregnant. Halos 2 buwan na po. Bumalik ang pagkahilo pero hindi na dahil sa dehydration. Pakiramdam ko ay dinaganan ako ng isang malaking bato. Nag-etyo sa aking utak ang salitang si pregnant ng paulit-ulit. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Isa itong bangungot. Kailanman ay hindi ko pinangarap na magkaroon ng ganitong buhay. Ang pangarap ko ay simple lang, makahanap ng trabaho na makakapagbigay ng disente sa aking pamilya, matulungan si mama at papa, at maging independent. Ang magkaroon ng anak sa isang taong hindi ko kilala, sa isang gabing hindi ko maalala, ay hindi kasama sa plano. Doktora, sigurado po kayo? Halos pabulong kong tanong. Nanginig ang boses ko. Yes, Ma de la Cruz. Ang tests ay clear. Congratulations, sabi niya, pero para sa akin, hindi iyon congratulations. Iyon ay isang sentensya. Lumabas siya, iniiwan ako sa silid na iyon, kasama ang lahat ng takot at pagkabigo. Nagsimulang umagos ang luha sa aking mga mata, tahimik at sunod-sunod. Bakit ako? Bakit ganito? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat. Paano ko sasabihin kay mama? Kay papa? Lalo na kay ate Isa. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon nila. Ang aming pamilya ay kilala sa pagiging konserbatibo. Ang pagkakaroon ng anak sa labas ng kasal ay isang malaking kahihiyan. Ramdam ko ang pagdami ng luha sa aking pisngi. Niyakap ko ang aking tiyan na wala pang palatandaan pero may buhay na doon. Isang buhay na hindi ko pinlano, ngunit ngayon ay naramdaman ko ang kakaibang pagmamahal na unti-unting sumisibol sa aking puso. Ngunit kasama ng pagmamahal na iyon ay ang matinding takot at kawalan ng pag-asa. Pag-uwi ko, pilit kong tinago ang aking mga luha, pero ramdam ko ang pagbabago sa akin. Naging tahimik ako. Madalas akong tulala. Napansin iyon ni Mama na laging sensitibo sa damdamin namin. Anak, ayos ka lang ba talaga? Parang ang lalim ng iniisip mo, tanong ni Mama habang naghahanda kami ng hapunan. Umiti ako ng pilit. Pagod lang po siguro, maraming trabaho sa butike. Bakit parang lalo kang pumapayat? Kakain ka ng maayos, sabi niya at may pag-aalala sa kanyang mga mata. Tumango lang ako. Ayokong magsinungaling pero ayokong sabihin ang totoo. Hindi ko kayang sirain ang puso niya. Nasa sala naman si Ate Isa, nagbabasa ng libro pero alam kong nakikinig siya. Siya ang panganay, laging maayos at matalino. Siya ang laging pinupuri ng lahat. Ako ang tahimik na kapatid, laging nasa likod niya. Hindi ko kayang bumuo ng eskandalo na magdudulot ng kahihiyan sa pamilya, lalo na kay Ate Isa. Kinaumagahan, nakita ko sa salamin ang aking sarili. Payat pa rin ako, pero ramdam ko ang pagbabago sa aking katawan. Ang aking mga mata ay may pasa. Hindi ako makatulog ng maayos. Ang takot ay laging nakabantay sa akin. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip kung paano ko haharapin ang kinabukasan ko at ng bata nang mag-vibrate ang aking cellphone. Isang unknown number. Sinagot ko. Hello. Ito ba si Emma Stella de la Cruz, boses ng isang babae sa kabilang linya? Ako nga po. Sino po ito? Good morning, Emma de la Cruz. I'm calling from Adio Augustine Medical Center. We received your application for the administrative assistant position, and we'd like to invite you for an interview. Nanlaki ang mga mata ko. Adio Augustine Medical Center. Isa sa pinakamalaking ospital sa Maynila. Hindi ko maalala na nag-apply ako doon. Pero isang oportunidad ito. Isang pagkakataon para makalayo. Para makapagsimula muli. Kailan po, tanong ko, ang kaba ay unti-unting pumapalit sa takot. Bukas po ng Siyam, pwede po ba kayo? Opo. Pwede po, halos sabay-sabay kong sagot. Nakahina ako ng maluwag. Siguro, ito na ang daan ko palabas. Ang daan para makalayo sa lahat ng ito. Sa lahat ng alaala ng gabing iyon. Ngunit habang tinitignan ko ang maliit na larawan ng aking ultrasound sa aking pitaka, kung saan makikita ang maliit na buhay na unti-unting lumalaki sa loob ko, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili, paano ko maitatago ang lahat ng ito? Paano ko mabubuhay ang buhay na puno ng sikreto?
Ito ba talaga ang simula ng aking pagtakas, o ito ang simula ng isang mas malaking bangungot? Nakatayo ako sa harap ng SD Augustine Medical Center, ang matayog na gusaling puti na tila lumalamon sa akin. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Ito na. Ito ang bagong simula, ang pag-asa na makalayo sa lahat ng sikreto at pasakit. Dito, sa Maynila, magsisimula ang lahat. Para sa akin, at para sa munting buhay na lumalaki sa loob ko. Ang loob ng ospital ay abala, puno ng ingay ng mga gulong ng stretcher, bulungan ng mga nurse, at amoy ng antiseptic. Malaki. Magulo. Ngunit profesional. Habang naglalakad ako patungo sa Human Resources Department, pinilit kong tingnan ang bawat sulok bilang isang bagong pagkakataon. Dito, wala akong kilala, kaya mas madaling itago ang lahat. Makakapag-ipon ako para sa kinabukasan ng anak ko. Makakabangon kami. Ang pakiramdam ng pagiging bago ay halo-halong kaba at pag-asa. Kinakausap ako ng aming supervisor, si Miss Alarcon, isang matandang babae na may mahinahong boses. Ipinapakilala niya ako sa mga kapwa ko administrative assistants. Ngiti lang ang aking isinukli, pilit na pinipigilan ang lamig ng aking palad. Stella, ito si Martha at si Lily. Sila ang makakasama mo sa team, sabi ni Miss Alarcon. Gagabayan ka nila sa lahat ng kailangan mong matutunan. Magandang umaga po, bati ko. Welcome, Stella. Huwag kang mahiyang magtanong kung may hindi ka naintindihan, sabi ni Martha, na may maamong mukha. Nagsimula ang aking unang araw sa pag-organisa ng mga dokumento at pag-aasikaso ng mga tawag. Mabusisi ang trabaho, ngunit masaya ako na may pinagkakaabalahan ako. Sa bawat numero ng pasyente na aking tinatala, sa bawat tawag na aking sinasagot, para akong nagtatayo ng pader, unti-unti na magtatago sa aking nakaraan. Naramdaman ko ang gutom, pero naangati ang lalamunan ko sa tuwing naiisip ko ang amoy ng pagkain. Ang panlasa ko ay laging nagbabago simula nang malaman ko ang aking pagbubuntis. Lumabas ako saglit upang kumuha ng tubig mula sa water dispenser sa dulo ng pasilyo, na kung saan ay medyo tahimik. Kailangan ko ng sariwang hangin kahit pa sa loob lang ng ospital. Habang naglalakad ako, nakatungo, iniisip ang susunod na dokumento na aking aayusin, bigla na lang akong nakaramdam ng matigas na dibdib na bumangga sa akin. Napaatras ako at muntik nang matumba. Ay, pasensya na po, bulong ko, nagmamadaling ayusin ang aking sarili. Nagsimula akong mag-angat ng tingin at doon, sa harap ko, nakatayo ang isang lalaki. Matangkad. Nakasuot ng puting doctor coat. Ang kanyang mga mata ay kulay kape at may kakaibang kinang na tila pamilyar. Unti-unting umakyat ang aking tingin sa kanyang mukha. Ang matalim na panga, ang matangos na ilong, ang manipis na labi. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Ang aking puso ay bumulusok pababa na tila hinila ng isang malakas na kamay. Parang huminto ang oras. Ang lahat ng ingay sa paligid ko ay nawala, tanging ang malakas na tibok ng aking puso ang aking naririnig. Siya. Siya ang lalaking katabi ko sa gabing iyon. Ang lalaking nagpabangon sa akin sa isang bangungot. Ayos lang po kayo, miss, tanong niya, at ang kanyang boses ay malalim, kalmado. Hindi pa rin niya ako tila nakikilala. O nagkukunwari lang. Nagkunwari akong hindi siya kilala, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Opo, ayos lang po. Ako po ang humingi ng pasensya. Ngumiti ako ng pilit, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Tinaas niya ang kanyang kilay at may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa na tila may hinahanap. Nanlamig ako. Nakita niya ba? May alam ba siya? Bago ka ba rito? Tanong niya. Opo, bagong hire po ako, sagot ko, pilit na inilalayo ang aking tingin. Hindi ko kayang tignan siya ng matagal. Bawat segundo ay parang nagsasabing, alam ko ang sikreto mo. Ah, welcome sa Eli Augustine, sabi niya, at may maliit na ngiti sa kanyang labi. Ako si E. Ramirez. Gabriel Ramirez. Inilahad niya ang kanyang kamay. Nanginginig ang aking mga daliri ng dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay. Ang kanyang balat ay mainit at may kakaibang kuryente na dumaloy sa akin. Agad kong binawi ang aking kamay, pilit na ngumiti. Stella de la Cruz po, sabi ko. Nice to meet you, Stella, anya. Well, I have to go. Emergency. See you around. Tumango lang ako, walang masabi.
Agad siyang tumalikod at naglakad palayo, papunta sa emergency room. Tinitigan ko ang kanyang likod, ang kanyang profesional na tindig. Gabriel Ramirez. Hindi ko man lang alam ang pangalan niya noon. At ngayon, siya ang dahilan ng aking pinakamalaking takot. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang puso ko. Kailangan kong manatili. Kailangan kong magpanggap. Kailangan kong gawin ito para sa anak ko. Ngunit ang universe ay tila may sariling plano. Nasa opisina ako, nag-aayos ng mga patient files, nang bigla akong makarinig ng isang pamilyar na boses. Matinis, masayahin, at may halong otoridad. Gabby. Kanina pa kita hinahanap, honey. Napalingon ako. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Nakita ko si Ate Clarissa, o isa, na nakangiti ng pagkatamis-tamis. Hawak niya sa braso si Gabriel Ramirez. Si Gab. Ang lalaking katatapos ko lang makausap. Ang lalaking dahilan ng aking pagkabaliw. Gabby, kilala mo na ba si Stella? Siya ang kapatid ko, sabi ni Ate Isa, puno ng pagmamalaki. Lumapit siya sa akin at niyakap ako, pero pakiramdam ko ay isang pilit na yakap. Si Stella de la Cruz, ang kapatid kong napakabait. Umiti si Ate Isa kay Gab at hinaplos ang kanyang braso. Alam kong magugulat ka, hindi ba? Akalain mong magtatrabaho dito ang kapatid ko. Nag-angat ng tingin si Gab. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila naintindihan na niya ang lahat. Ang tingin niya sa akin ay puno ng pagkabigla at may halong pagkailang. Nga, Clarissa, sabi niya at ang kanyang boses ay tila napipilitan. Nag-usap na kami kanina, hindi ko lang alam na magkapatid pala kayo. Oh, talaga ba? Destiny nga naman, hirit ni Ate Isa at hinalikan sa pisngi si Gab. Gabby, honey, pakilala mo na rin si Stella sa mga kaibigan mo, baka may magkagusto sa kanya. Kailangan na niyang magka-boyfriend. Hindi naman pwedeng forever na lang siyang laging nasa bahay at nagbabasa, di ba, Stella? Tumawa siya. Ngumiti ako ng pilit at ramdam ko ang pagkasunog ng aking lalamunan. Boyfriend? Hindi niya alam na may bata na ako. Isang bata na ang ama ay nasa harap ko, hawak ang braso ng kanyang kapatid. Ah, ate, hindi na po. Marami pa po akong trabaho, sagot ko, pilit na inililihis ang usapan. Nako, ano ka ba? Alam kong matalino ka. Kaya mo yan. Oh, ila the way, Stella, ipapakilala ko pala sa'yo. Si Gabriel Ramirez, ang future husband ko, sabi ni Isa, at tiningnan si Gab na puno ng pagmamahal. Biglang bumagsak ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang aking mundo, na pinilit kong buuin muli, ay bigla na lang gumuho sa isang iglap. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Ang ama ng anak ko ay ang magiging asawa ng ate ko. Pinilit kong ngumiti kahit na nanginginig ang aking labi. Congratulations, Ramirez. Niyakap ni Isa si Gab at nakita ko sa gilid ng aking mata ang pagtingin ni Gab sa akin. Puno ng pag-aalala at may halong pagmamakaawa. Nagulantang ako. Ang aking mundo ay naging isang itim na butas na lumalamon sa akin. Nang matapos ang kanilang pagbisita at tuluyan silang makalabas ng opisina, naramdaman ko ang pagod na tila dinala ko ang buong mundo sa aking mga balikat. Napaupo ako sa aking silya, hirap na hirap huminga. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking tiyan kahit wala pa itong baka sa labas. Hinaplos ko ang aking tiyan kung saan lumalaki ang munting buhay. Mga butil ng luha ang dumaloy sa aking pisngi. Paano? Paano ko maitatago ang lahat ng ito? Sa ilalim ng isang bubong, sa ilalim ng isang pamilya, paano ko itatago ang anak ng fiant ng aking kapatid? Ang gabing iyon ay isang sumpa. Isang sumpa na patuloy na bumabalik at ngayon mas lalong nagpapahirap sa akin. Ang bawat araw sa The Augustine Medical Center ay parang isang pagsubok sa pagitan ng paghinga at pagkalunod. Masipag ako sa trabaho, sinusubukang ilubog ang sarili sa mga dokumento at mga tawag para lang hindi masyadong maisip ang kalagayan ko. Ang ospital ay malaki, abala, at puno ng mga tao na akala ko ay magiging madali para sa akin na magtago. Ngunit sa bawat paglingon ko, pakiramdam ko ay palaging nandoon si Gabriel Ramirez. Hindi ko siya direktang iniiwasan. Paano? Isa siyang doktor, ako ay isang administrative assistant. Marami kaming transaksyon na may kinalaman sa mga pasyente, sa mga papeles na kailangan ng kanyang pirma. Pero ang bawat pagtatagpo ay nagpapataas ng aking kaba.
Ang amoy ng kanyang cologne, ang tunog ng kanyang mga yabag, ang kanyang boses sa intercom, lahat ay nagpapabalik sa akin sa gabing iyon, sa gabing sana ay hindi ko na lang maalala. Kakaiba ang mga kilos ni Gab. Hindi ko maintindihan. Isang beses, habang abala ako sa pag-encode ng mga pasyente, naramdaman ko ang kanyang presensya sa likod ko. Nilingon ko siya. Nakatayo siya doon, nakatingin sa akin. Okay ka lang ba, Stella? Tanong niya na tila nag-aalala. Para kang napapagod. Okay lang po, Ramirez, sagot ko, pilit nang umiti. Marami lang po talagang ginagawa. Tumango siya. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling magsabi. Nakita kong medyo putla ka kahapon. Nagkunwari akong busy sa monitor, kahit ang totoo ay nanginginig ang mga kamay ko. Bakit niya ako pinapansin ng ganito? Dahil ba kapatid ko ang fiance niya? O dahil? Hindi. Hindi niya ako siguro nakikilala. O kung bakit hindi niya sabihin? Naguguluhan ako sa bawat galaw niya. Gusto kong tumakas. Gusto kong sumigaw. Isang araw, habang papalabas ako sa cafeteria, nakita ko siya na nag-iisa sa isang mesa. May bitbit siyang kape. Nagkatitigan kami. Imbes na lumayo ako, naglakas loob akong dumaan sa harap niya, pilit na nagpapanggap na normal ang lahat. Kumusta ang trabaho? Tanong niya, hindi ko inaasahan. Maayos naman po, sagot ko. Marami po akong natututunan. Maganda yan, sabi niya, at may bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Magaling kang mag-adjust. Hindi lahat ganoon kabilis. Hindi ko alam kung compliment iyon o isang paraan ng pagpaparamdam na alam niya. Binilis ko ang lakad ko. Ang bawat sandali na magkasama kami ay isang labanan ng damdamin at pagtatago. Ang presensya ni Gab sa ospital ay isa ng sapat na pagsubok, ngunit ang presensya ni Ate Isa ay mas nakakapanindig balahibo. Simula nang malaman niyang nagtatrabaho ako sa Rio Agustin, madalas na siyang bumibisita. Hindi para sa akin, kundi para kay Gab. At sa bawat pagbisita niya, ramdam ko ang matatalim niyang mata na laging nakasunod sa akin. Isang hapon, nakita ko siya sa labas ng aking opisina, nakikipag-usap kay Martha at Lily. Pagkakita niya sa akin, lumapit siya. Ella, kumusta ka dito? Ayos ba ang trabaho mo? Tanong niya, ang boses ay matamis, ngunit alam kong may nakatago. Okay naman po, ate, sagot ko, pilit nang umiti. Mabuti naman, sabi niya, at tiningnan niya si Martha at Lily. Alam niyo ba, noon pa man, mahiyain na talaga itong si Ella. Laging nasa bahay, laging nagbabasa. Masaya ako at nagtatrabaho siya sa isang sikat na ospital. Opo, ma'am, sagot ni Martha na tila naiilang. Ganoon ba, Ate Isa? Tanong ko, pilit na inaayos ang mga papeles. Naman. Kaya nga masaya ako at narito ka sa Rio Agustin. Malapit ka na rin kay Gab. Para makita mo kung gaano siya kasipag at kagaling. Ang dami niyang ginagawa, alam mo ba? Minsan nga, gabi na umuwi. Ang bawat salita niya ay parang panaksak. Alam kong sinasadya niya yon. Alam niyang nandoon si Gab. Gusto niyang iparamdam sa akin ang kanyang pagmamayari. Naku, ate, sanay na po kami sa busy schedule ng mga doktor, sabi ko, pilit na kumakalma. Iyon ang gusto ko sa'yo, Ella. Laging naintindihan, sabi niya at hinaplos ang braso ko. Sige, maiwan ko na kayo. May date pa kami ni Gabi. Umalis siya at naiwan ako na nanginginig. Ang bawat pagbisita ni Isa ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na unti-unti niya akong tinutuklas. Ang pressure ay hindi lang galing sa labas. Ang katawan ko ay patuloy na nagbabago. Nagsimula nang lumaki ang aking tiyan kahit paunti-unti. Pinipilit kong magsuot ng maluluwag na damit, malalaking blazer, at laging nakaupo. Ngunit may mga pagkakataong hindi ko na kayang itago. Isang hapon, habang ako ay naglalakad sa hallway, patungo sa banyo, nakasalubong ko si Manang Rosa, ang matandang yaya namin na nagtatrabaho rin sa ospital bilang tagalinis. Si Manang Rosa, na matagal nang kasama ng pamilya namin, ang isa sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Nilingon niya ako. Iha, okay ka lang ba? Parang namumutla ka. Opo, Manang Rosa. Mainit lang po, sagot ko. Tiningnan niya ako ng matagal. Ang kanyang mga mata ay matalas at tila nakita na niya ang lahat ng sikreto. Masarap bang kumain ng mangga ngayon, Ella? Tanong niya. Nagulat ako. Hindi ko sinasabi sa kahit sino ang paglilihi ko sa mangga.
Naku, Ella, hindi mo ako maluloko, sabi niya at hinawakan niya ang aking kamay. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng ganyang mga sintomas. Ilang taon na akong nagtatrabaho dito sa ospital at marami na akong nakitang ganyan. Bigla akong naiyak. Hindi ko na kayang magtago. Manang Rosalie. Niyakap niya ako. Huwag kang matakot, anak. Nandito lang ako. Ang yakap niya ay parang pahinga mula sa lahat ng kaguluhan. Pero ang tanong ay hanggang kailan ko ito maitatago? Kung alam na ni Manang Rosa, paano pa ang iba? Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, dumaan ako sa isang obstetrician-gynecologist clinic na malayo sa Thieu Augustin. Gusto kong kumpirmahin ang lahat, gusto kong makita ang anak ko. Ang pagkabahala ko ay hindi lang para sa akin, kundi para sa kanya. Kailangan ko ng patunay na totoo siya, na narito siya, kahit pa sa ganitong kalagayan. Nasa loob ako ng clinic, nakaupo sa waiting area, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Narinig ko ang tawag ng nurse. Lunastela de la Cruz? Tumayo ako, nanginginig ang mga binti. Pumasok ako sa clinic room. Sinalubong ako ng doktor. Humiga ako sa kama at sinimulan niya ang ultrasound. Nakita ko sa screen. Isang maliit na hugis. Maliit na puso na tumitibok. Ang aking anak. Ang aking dugo. Sa kabila ng lahat ng takot, may kakaibang pagmamahal na bumalot sa akin. Siya. Siya ang aking pag-asa. Ang healthy niya, Ilma de la Cruz, sabi ng doktor. Malusog ang heartbeat. Lahat ay nasa ayos. Umiti ako habang lumuluha. Ito ang dahilan ko. Ito ang rason kung bakit kailangan kong lumaban. Ngunit nang lumabas ako sa klinik, ang lahat ng pag-asa ay tila nawala. Habang naglalakad ako sa labas, may narinig akong pamilyar na tunog ng notification sa aking cellphone. Kinuha ko ito. Isang text message. Mula sa unknown number. Ang laman ng text ay isang larawan. Isang larawan ng isang babae, nakatayo sa labas ng isang klinik. Ang babaeng iyon ay ako. Ang klinik na iyon ay ang pinanggalingan ko. Ang text ay walang laman. Walang salita. Pero alam kong may nakakita sa akin. Alam kong may nakakaalam na. Nagsimulang manginig ang aking buong katawan. Hindi lang ito dehydration. Hindi lang ito pagkapagod. Ito ay takot. Isang takot na tila nakakulong sa akin. Ang susunod na text ay bumuo sa aking pinakamalaking bangungot. Ang layo ng ospital mo, Ella. Bakit sa Gary Augustin pa? May dahilan ba? Hindi ito galing sa unknown number. Mula ito kay. At isa. Napaupo ako sa isang bench. Ang cellphone ay nahulog sa aking kamay. Ang aking mundo ay naging itim. Alam na niya. Hindi ko na alam kung saan pa ako magtatago. Ang mabigat na amoy ng ether at disinfektante ay laging bumabalot sa Thieu Augustin Medical Center. Ngunit ngayong mga araw na ito, may kakaibang pabango na sumasama sa hangin, isang amoy na matagal ko nang hinahanap. At ngayon ay nagpapabalik sa akin sa isang gabing pilit kong kinakalimutan. Nasa operating room ako, nakatayo sa tabi ng surgical table. Ang aking mga kamay ay abala sa isang komplikadong coronary bypass surgery. Ang aking isip ay dapat na nakatutok sa bawat ugat, sa bawat tibok ng puso. Ngunit sa tuwing dumadampi sa aking balat ang tela ng aking surgical mask, na tila nagpaparamdam sa akin ng isang pamilyar na amoy, isang imahe ang kumikislap sa aking isip, isang gabi ng musika, tawanan, at ang kakaibang init ng isang babae sa aking tabi. Matagal ko nang hinahabol ang alaala ng gabing iyon. Hindi ko maalala ang mukha. Hindi ko maalala ang pangalan. Ang tanging na natili ay ang pakiramdam, ang kuryente sa pagitan namin, ang tawanan, at ang kanyang pabango na ngayon ay tila hinahabol ako. Isang pabango na ngayon ay laging umaaligid sa mga pasilyo ng Thieu Augustin. Bigla akong napatigil, halos mahulog ang scalpel sa aking kamay. Forceps, sabi ko, ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Ang aking mga kasamahan ay tila hindi napansin. Ngunit ako, ramdam na ramdam ko ang tibok ng aking puso, hindi dahil sa operasyon, kundi dahil sa isang makabagbag damdaming pag-angat ng alaala. Napansin ko ang maliit na peklat sa kamay ng pasyente na aking inooperahan, isang manipis na linya, halos hindi na makita. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang gabing iyon. Hindi ko maalala ang mukha, pero naalala ko ang mga kamay. Ang kanyang mga kamay na may parehong peklat sa pulsuhan.
Nakita ko yon nang abutin niya ang baso ng tubig mula sa akin. Ang liwanag mula sa dance floor ay tumama sa kanyang balat, at ang maliit na markang iyon ay tila kumislap. Ramirez? Ayos lang po kayo? Tanong ng nurse sa tabi ko. Napabalik ako sa realidad. Suction, please. Pinilit kong ibalik ang aking focus sa puso na nasa harap ko. Ngunit ang puso ko, ang sarili kong puso, ay tumitibok ng may ibang ritmo. Isang ritmo ng pag-aalala at pagtataka. Pagkatapos ng operasyon, pagod na pagod ako, pero hindi dahil sa trabaho. Ang aking isip ay abala sa paghahanap. Sino siya? Bakit siya narito sa Gary Augustine, sa anyo ng isang pabango at isang alaala? Ang paghahanap ko ay hindi mahirap. Kailangan ko lang ng isang pangalan. Sa ilalim ng pagkukunwaring kailangan kong i-update ang listahan ng mga empleyado para sa emergency contact, binuksan ko ang database ng EC, nag-scroll ako pababa, ang aking mga mata ay mabilis na naghahanap. At doon, sa ilalim ng letrang E, nakita ko siya. De la Cruz Stella. Ang kanyang larawan ay simple. Walang ngiti, tila kinakabahan. Pero ang mga matang iyon, kahit sa isang maliit na picture, ay pareho. Ang mga matang nagpapahiwatig ng lungkot, ngunit may kakaibang kinang. Siya nga. At pagkatapos, ang pinakamasakit na detalye, in case of emergency, contact, Clarissa de la Cruz, sister. Parang gumuho ang mundo ko. Ang babae sa gabing iyon ay hindi lang isang estranghero. Siya ang kapatid ng babaeng pakakasalan ko. Sinimulan ko siyang obserbahan mula sa malayo. Sa cafeteria, nakikita ko siyang kumakain mag-isa, madalas na nakatitig lang sa kanyang pagkain. Sa pasilyo, lagi siyang nagmamadali, nakatungo. Isang araw, habang nag-aabot siya ng isang folder sa akin, sinadya kong tingnan ang kanyang kamay. Nandoon. Ang maliit na peklat. Isang kumpirmasyon na hindi ko kailangan, pero lalong nagpabigat sa aking dibdib. Bawat tingin ko sa kanya ay isang tanong. Naaalala niya ba ako? Alam niya ba kung sino ako? At kung bakit hindi siya nagsasalita? Hindi ko na kayang magtago sa anino ng pagmamasid. Kailangan kong malaman. Kailangan kong marinig mula sa kanya. Isang hapon, nakita ko siyang naglalakad mag-isa. Ito na ang pagkakataon ko. Lumapit ako, pilit na pinapanatili ang aking propesyonal na tindig. Stella, tawag ko. Napalingon siya, at nakita ko ang biglaang pagkabigla sa kanyang mga mata. Ramirez. May kailangan po kayo. Wala naman. Gusto ko lang kumustahin ka, sabi ko, ang boses ko ay kalmado. Napansin ko lang nitong mga nakaraang araw, parang lagi kang pagod. Sigurado ka bang ayos ka lang? Baka kailangan mong magpa-check up. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Namutla siya. Ayos lang po ako, sir. Baka kulang lang po sa tulog. Kung ganoon, dapat kang mag-ingat, sabi ko, at sinadya kong bigyan ng kahulugan ang aking mga salita. Mahirap magkasakit, lalo na kung may dinadala kang mabigat. Nanigas siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at alam kong naintindihan niya ang ibig kong sabihin. Salamat po sa paalala, Ramirez. Mauna na po ako. Nagmamadali siyang umalis, na tila hinahabol ng isang multo. At ako, naiwan akong nakatayo doon, mas lalong naguguluhan. Ang reaksyon niya ay isang malinaw na pag-amin. May itinatago siya. At alam kong may kinalaman ako doon. Gabi-gabi, ang aking isip ay isang labanan. Sa isang tabi, nandoon si Isa. Ang aming relasyon ay perpekto sa papel. Isang doktor at isang socialite. Isang magandang pamilya. Isang kinabukasang nakaplano na. Mahal ko si Isa, sa paraang mahal mo ang isang bagay na tama, na inaasahan. Ang pagmamahal namin ay komportable, ligtas, at walang alon. Sa kabilang tabi, nandoon si Stella. Isang misteryo. Isang pagkakamali. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kaguluhan, ng isang kaba na hindi ko maramdaman kay Isa. Ang gabing iyon, kahit gaano kabilis, ay may kakaibang katotohanan. Isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. At ngayon, ang koneksyon na iyon ay may posibleng bunga. Nakatayo ako sa aking opisina, nakatingin sa bintana, sa mga ilaw ng Maynila. Ano ang gagawin ko? Sasabihin ko ba kay Isa ang totoo? Haharapin ko ba si Stella at hihingin ang katotohanan? O mananahimik na lang ako at magpapanggap na walang nangyari? Ang bawat pagpipilian ay may katumbas na sakit.
Ang pagiging doktor ay nagturo sa akin na maging lohikal. Nasuriin ang lahat ng anggulo bago gumawa ng desisyon. Ngunit sa sitwasyong ito, ang lohika ay walang silbi. Ang puso ko at ang isip ko ay naglalaban. Papauwi na ako, gabi na. Ang mga pasilyo ng ospital ay tahimik na. Pagod na ang aking katawan at mas pagod pa ang aking isip. Habang naglalakad ako sa isang medyo madilim na bahagi ng ospital, malapit sa fire exit, may narinig akong isang pabulong na boses. Huminto ako. Ang boses na yon. Kilala ko. Dahan-dahan akong lumapit, nagtatago sa likod ng isang malaking halaman. Nakita ko siya. Si Stella. May kausap siya sa cellphone, nakatalikod sa akin. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano, bulong niya sa cellphone, ang boses ay puno ng takot. Paano ko itatago ang tiyan ko ng mas matagal? Paano kung malaman nila? Natahimik siya saglit, nakikinig sa kausap niya. Hindi lang iyon ang problema ko, patuloy niya, mas lalong nanginginig ang boses. Ang pinakamalaking takot ko paano kung malaman ni Gab ang totoo? Paano kung malaman niya na anak niya ito? Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang bala. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang aking hininga ay tila ninakaw. Ang bawat piraso ng palaisipan, ang kanyang pagkaputla, ang kanyang pagod, ang kanyang pag-iwas, lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Anak. Anak ko. Ang mundo ko ay huminto. Ang lahat ng ingay ay nawala. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na dagundong sa aking dibdib. Ang babaeng kapatid ng aking fiance ay nagdadalang tao sa anak ko. Ilang araw na ang nakalipas mula nang marinig ko ang usapan ni Gab sa cellphone. Ilang araw na rin akong nabubuhay sa anino ng takot. Bawat yabag sa pasilyo, bawat pagbukas ng pinto, bawat tawag sa intercom, lahat ay nagpapatindig ng aking balahibo. Alam na niya. At hinihintay ko lang ang sandali ng paghuhukom. Ang araw na iyon ay dumating sa paraang hindi ko inaasahan. Naglalakad ako sa isang hindi gaanong mataong hallway, papunta sa record section. Bigla may humarang sa aking daan. Napatingala ako. Siya. Si Ir Gabriel Ramirez. Ngunit iba ang itsura niya ngayon. Wala na ang pilit na ngiti, wala na ang nag-aalalang tingin. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay matalim, na tila tumatagos sa kaluluwa ko. Stella, sabi niya, ang boses ay mababa at may bigat. Sumunod ka sa akin. Hindi iyon isang pakiusap. Iyon ay isang utos. Walang salita akong sumunod. Dinala niya ako sa isang maliit na consultation room na walang tao. Isinara niya ang pinto. Ang tunog ng pag-click ng lock ay parang isang sentensya. Nakulong ako. Walang takas. Humarap siya sa akin. Ang katahimikan sa pagitan namin ay nakakabingi. Tanging ang malakas na tibok ng aking puso ang aking naririnig. Alam ko na, sabi niya, binasag ang katahimikan. Ang tatlong salitang iyon ay sapat na para gumuho ang lahat ng depensa na itinayo ko. Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, sir. Huwag na tayong maglokohan, Stella, sabi niya, ang boses ay walang emosyon, na tila isa siyang doktor na nagbibigay ng masamang balita sa isang pasyente. Narinig kita. Narinig ko ang usapan niyo sa telepono. Alam kong ako ang ama. Nagsimulang mamasa ang aking mga mata. Umiling ako, pilit na itinatanggi ang katotohanang nasa harap ko na. Hindi po totoo yan. Anak ko ba yan? Tanong niya, mas direkta, mas matalim. Hindi na ako nakasagot. Ang mga luha ay nagsimula ng dumaloy sa aking pisngi. Ang aking pinakamatinding bangungot ay nagkakatotoo. Napabuntong hininga siya na tila napipilitan. Hindi ako narito para makipag-away. Narito ako para mag-alok ng solusyon. Solusyon? Anong solusyon? Para sa kanya, isa lang itong problema na kailangang ayusin. Hindi kita pababayaan, patuloy niya. Hindi ko pababayaan ang bata. Sasagutin ko ang lahat ng gastusin. Ang check-up, ang panganganak, ang lahat ng kailangan nyo. Bibigyan kita ng pera para makahanap ka ng sarili mong apartment, malayo dito, malayo sa pamilya mo. Aalagaan kita, pero Huminto siya at tiningnan ako ng diretsyo sa mata. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyong humiwa sa aking pagkatao. Pero kailangan nating ilihim ito. Walang dapat makaalam. Lalo na si Isa.
Ang pamilya ko, ang pamilya mo. Ang reputasyon natin. Ang kinabukasan ko. Ang lahat ay masisira kung malalaman ito ng iba. Napatitig ako sa kanya, hindi makapaniwala. Ang galit ay biglang pumalit sa takot. Solusyon. Yan ang solusyon ninyo. Itago ang sarili ninyong anak na parang isang kahihiyan. Stella, maging praktikal ka, sabi niya, ang boses ay tumaas ng bahagya. Ano ang gusto mong mangyari? Sabihin ko sa lahat. Sirain ko ang buhay ni Isa. Sirain ko ang pamilya mo. Iyon ba ang gusto mo para sa anak mo? Isang buhay na puno ng eskandalo. Bawat salita niya ay tama at iyon ang mas masakit. Ginamit niya laban sa akin ang mismong mga takot ko. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, sabi ko, ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Hindi isang problema ang anak ko. Alam ko, sabi niya, at sa isang saglit, nakita ko ang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata, ngunit mabilis din itong nawala. Pero ang sitwasyon, isa itong problema. At ito ang tanging paraan para ayusin ito nang hindi lahat tayo nasasaktan. Napayuko ako, talunan. Wala akong lakas para lumaban. Paano ako lalaban? Tama siya. Ang katotohanan ay sisira sa lahat, lalo na kay Ate Isa. Ang pagiging ina ko ay magiging dahilan ng pagkasira ng pamilya ko. Pumapayag ka ba? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Ang aking katahimikan ay isang pagsuko. Ito ang tama, Stella, sabi niya. Para sa ating lahat. Lumabas siya ng silid at naiwan akong mag-isa, basag at nawasak. Ang aking sikreto ay hindi na lang sa akin. Ngayon, isa na itong kasunduan. Isang maruming kasunduan na lalong nagbaon sa akin sa Kumunoy. Ang sumunod na linggo ay mas lalong naging impyerno. Nag-uusap kami ni Gab sa pamamagitan ng text, tungkol sa pera, tungkol sa mga plano. Lahat ay transaksyonal. Lahat ay malamig. Para kaming dalawang business partners na nag-aayos ng isang masamang deal. Isang gabi, tumawag si Ate Isa. Ella! May dinner tayo bukas. Isasama ko si Gabby. Mag-ayos ka, ha? Family dinner. Pakiramdam ko ay nasusuka ako. CJ, ate. Ang hapunan ay ginanap sa isang mamahaling restaurant. Nakaupo kaming tatlo sa isang mesa. Si Ate Isa ay masaya, kwento ng kwento tungkol sa mga plano nila sa kasal. Ako at si Gab parehong tahimik. Nagpapanggap na nakikinig, nagpapanggap na normal. Ang tensyon sa pagitan naming dalawa ay halos nahihipo. Bakit ang tahimik niyong dalawa? Biglang tanong ni Isa, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Parang may bago sa inyo. Close na pala kayo ng kapatid ko, Gabby. That's nice. Pagod lang sa trabaho, honey, sagot ni Gab at hinawakan ang kamay ni Isa sa ibabaw ng mesa. Tiningnan ako ni Isa. Ikaw, Ella. Bakit ang putla mo? Siguro kailangan mo na talagang magka-boyfriend. Para may nag-aalaga sa'yo. Ngumiti lang ako ng pilit. Ang bawat salita niya ay isang patibong. Ramdam ko ang kanyang mga mata, sinusuri ang bawat galaw ko, bawat reaksyon. Nang matapos ang hapunan, sabay-sabay kaming umuwi. Sa parking lot, nagpaalam si Gab. Mauna na ako, may kailangan pa akong daanan. Tumango si Isa. Okay, honey. Ingat ka. Kami na lang ni Ate Isa ang natira. Naglalakad kami papunta sa sasakyan niya. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa kanina. Nang makasakay kami sa elevator ng parking building, kami lang dalawa ang nasa loob. Walang nagsasalita. Nakatitig lang ako sa numero ng palapag na unti-unting bumababa. Bigla, naramdaman ko ang tingin niya. Dahan-dahan akong lumingon. Hindi siya nakatingin sa mukha ko. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang direksyon. Sa tiyan ko. Nag-angat siya ng tingin at isang malamig, nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi siya nagsalita. Hindi na kailangan. Ang kanyang tingin, ang kanyang ngiti, lahat ay nagsasabi ng isang bagay. Alam ko. Ang pinto ng elevator ay bumukas, ngunit para sa akin, tila yon ay nagsara. Isang pinto na nagkulong sa akin sa isang mas malalim, mas madilim na bangungot. Ang amoy ng ether at disinfektante ay laging bumabalot sa The Augustine Medical Center, ngunit ngayong mga araw na ito, may kakaibang pabango na sumasama sa hangin, isang amoy na matagal ko nang hinahanap, at ngayon ay nagpapabalik sa akin sa isang gabing pilit kong kinakalimutan.
Ang aking buhay ay naging isang sining ng pagpapanggap. Sa araw, ako si Ear Gabriel Ramirez, ang dekalidad na surgeon, ang responsableng fiance ni Clarissa, ang si-perpektong anak at pamangkin ng mga Ramirez. Ngunit sa gabi, o sa mga sandaling nakakahanap ako ng pagkakataon, ako ang lihim na taga-suporta ni Stella de la Cruz, ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Ang kasunduan namin ni Stella ay parang isang mabigat na kadena na nakapulupot sa aking leg. Ito ang pinakamabuting paraan, sinabi ko sa kanya. Ito ang pinakapraktikal. Ngunit sa bawat text message na ipinapadala ko sa kanya tungkol sa mga check-up o pinansyal na tulong, may bahagi sa akin na sumisigaw ng pagkakasala. Ang bawat sentimo na ibinibigay ko ay parang bumabawa sa pagiging ama ko, ginagawa akong isang bangko, hindi isang ama. Pagod na pagod ako. Halos wala na akong tulog. Ang utak ko ay laging nag-iisip kung paano ko sisiguruhing ligtas si Stella at ang bata, nang hindi lumalabas ang katotohanan. Ang pagsisinungaling kay Isa ay mas lalong nagpapahirap sa akin. Bawat ngiti niya, bawat tanong niya, ay parang tumutusok sa aking konsensya. Gabi, bakit parang lagi kang busy nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Isa isang gabi habang nagde-dinner kami sa kanilang bahay. Nasa tabi niya ako, pilit na kumakain ng handa ni Tita Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagtatanong. Marami lang ginagawa sa ospital, honey, sagot ko, pilit na ngumiti. Alam mo naman, laging may emergency. Nga. Pero napansin ko lang, madalas kang nasa ospital kahit hindi mo duty. May bagong project ka ba? Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay matalas, sinusuri ang bawat ekspresyon sa aking mukha. May pinag-aralan lang ako. Bagong teknike para sa isang operasyon. Mabilis akong nag-imbento. Ganoon ba? Akala ko may iba ka ng pinagkakaabalahan. Napangiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Napansin ko lang kasi parang madalas mong kausap si Stella. Huwag kang mag-alala, Gabi. Okay lang sa akin. Kapatid ko naman si Ella. Siguro nga mas maganda kung close kayo. Para masaya kaming lahat. Ang bawat salita niya ay parang nakabigti sa aking leg. Alam kong sinasadya niya yon. Alam niya ang takot ko. Nagpaparamdam siya. Trabaho lang yon, Isa, pilit kong paliwanag. Maraming papeles si Stella na dumadaan sa akin. Sige, sabi niya at uminom siya ng tubig. Basta, sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Nasaan na pala ang cellphone mo? Kanina ko pa hinahanap. Nasa kwarto ko. Naiwan ko, sagot ko. Alam kong hindi yon totoo. Kanina lang ay nakalagay yon sa bulsa ng aking blazer. Alam kong sinadya niya ang pagtatanong. Ang init ng kanyang hininga sa aking leg nang lumapit siya upang ayusin ang aking tea ay nagpadama sa akin ng kaba. Kailangan mong mag-ingat, Gabi, bulong niya. Sa mga lihim. Simula noon, mas lalo akong naging maingat. Ang pakiramdam na may nakamasid ay laging nandoon. Isang beses, habang nasa sasakyan ako, papunta sa apartment ni Stella para ihatid ang ilang bitamina at pambili ng gamot, napansin ko ang isang itim na van na laging nasa likod ko. Hindi ko lang ito pinansin sa una, pero nang makarating ako sa kanto ng apartment building ni Stella, nakita kong nagpreno rin ang van at pumarada sa di kalayuan. Nanlamig ako. Hindi lang ito random. May sumusunod. Kinabukasan, habang nasa ospital, naglakas loob akong dumaan sa department, nagkunwari akong may kailangan akong pirmahan. Sinilip ko ang desk ng assistant ko. Walang tao. Pero sa isang sulok, nakita ko ang isang maliit na folder na nakabukas. Kinuha ko ito. Mga reports. Mga reports ng daily activities. At ang pangalan sa itaas ay Gabriel Ramirez. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ko ang nilalaman. Mga oras ng pagpasok at pag-uwi. Mga lugar na pinuntahan ko. Pati ang mga extra hours ko sa ospital. Sa ilalim, may maliit na note, frequent visits to Stella de la Cruz Department. Binilog ang aking mga kamao. Si Isa. Siya ang may pakana nito. Siya ang nagmamanman. Hindi lang niya ako sinusubukan. Nagsisimula na siyang mangolekta ng ebidensya. Sa kabila ng lahat ng tensyon, may mga sandali na nagpaparamdam sa akin ng tunay na kahulugan ng aming ginagawa.
Ang mga check-up ni Stella ay naging mga pagkakataong magkasama kami, hindi bilang doktor at pasyente, kundi bilang mga magulang. Isang hapon, pumunta kami sa isang pribadong klinik para sa kanyang regular na ultrasound. Hiniling ko sa ultrasound technician na i-play ang heartbeat ng bata. Ang tunog ng mabilis, malakas na tibok ng puso ay bumalot sa silid. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na narinig ko ang tibok ng puso ng anak ko. Ang tunog na iyon ay parang musika sa aking pandinig. Hindi ito isang kasunduan. Hindi ito isang problema. Ito ay isang buhay. Tumingin ako kay Stella. Nakatitig din siya sa screen, at sa kanyang mukha, nakita ko ang halo-halong takot at pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa, at isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat ng pagpapanggap. Ang lahat ng kasinungalingan. Ang lahat ng takot. Tanging ang dalawang tao lamang kami na nakikinig sa tibok ng puso ng aming anak. Hinawakan ko ang kamay ni Stella. Sa simula, nanigas siya, ngunit hindi niya binitiwan ang aking kamay. Ang aming mga daliri ay nag-interlocking, nagbigay ng suporta at pagmamahal. Pagkatapos ng ultrasound, naglakad kami palabas. Ang araw ay lumubog na at ang kalangitan ay kulay kahel at lila. Ang katahimikan ay komportable, hindi nakakailang. Maraming salamat, Gab, sabi ni Stella, ang boses ay mahina. Sa lahat ng tulong mo. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ko. Obligasyon ko. At gusto ko. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, at sa isang sandali, nagkaroon kami ng koneksyon na mas malalim pa sa gabing iyon. Ngunit ang realidad ay mabilis na bumalik. Kailangan ko nang umuwi, sabi niya. Baka may maghinala. Mag-iingat ka, sabi ko, at sinikap kong hindi siya bitawan. Ngunit kailangan. Naghiwalay kami. Umuwi ako sa bahay, ang puso ko ay puno ng sari-saring emosyon. Pagsisisi, pag-aalala, at isang kakaibang pagmamahal na unti-unting lumalaki sa loob ko. Kinabukasan, mas lalo akong naging maingat. Ang pakiramdam na may nagmamanman ay laging nandoon. Nasa operating room ako, nagsasagawa ng isang komplikadong operasyon. Ang aking mga kamay ay gumagalaw ng otomatiko, ngunit ang aking isip ay abala. Iniisip ko ang bata. Iniisip ko si Stella. Iniisip ko kung paano ko sila poprotektahan. Nang matapos ang operasyon, pagod na pagod ako. Habang nagpapalit ako ng scrub sa aking locker room, may nakita akong isang maliit na sobre sa ilalim ng aking locker. Walang pangalan. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang larawan. Isang larawan ni Stella, nasa labas ng pribadong klinik, hawak ang kanyang ultrasound. Malinaw ang larawan. Walang duda. Nanginginig ang aking mga kamay. Paano? Paano nila nakuha ito? At sa ilalim ng larawan may nakasulat. Isang text message na ipinadala sa isang hindi kilalang numero. Hindi mo kayang itago ang lahat, Ramirez. Napatulala ako. Ito na. Hindi na ito haka-haka. Hindi na ito hinala. Alam na nila. At malapit na ang katapusan ng aking pagpapanggap. Ang bawat ngiti ko ay isang maskara. Ang bawat halik ko kay Gabby ay parang isang kasinungalingan. Sa harap ng mundo, ako si Clarissa de la Cruz, o Isa, ang perpektong anak, ang magaling na socialite, at ang magiging asawa ng pinakapinipitagang doktor sa Maynila, si Gabriel Ramirez. Ngunit sa likod ng lahat ng iyan, ako ay isang babaeng nagugutom sa pagkilala, at desperado na makamit ang perpektong buhay. Matagal ko nang pangarap ang kasal kay Gabby. Siya ang sagot sa lahat ng problema ko. Mayaman, matalino, guwapo, at konektado sa mga sikat na pamilya. Lahat ng iyan ay magbibigay sa akin ng posisyon sa lipunan na matagal ko nang ninanais, isang bagay na hindi ko kailanman naramdaman na sapat ang aking pagkatao upang makamit ng mag-isa. Ang maging Gabriel Ramirez, iyon ang tunay kong korona. Ngunit may isang bagay na laging nagpaparamdam sa akin ng kakulangan, ang pagiging ina. Noong bata pa ako, akala ko ay madali lang ang lahat. Mag-aaral, magtatrabaho, magpapakasal, magkakaanak. Ngunit pagkatapos ng ilang taon ng pag-aasawa sa aking unang asawa, bago pa man kami maghiwalay, nalaman kong may problema ako sa fertility. Ang balitang iyon ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang aking perpektong buhay ay may depekto. Ang aking dugo ay tila ayaw magpatuloy.
Kaya nang bumalik si Stella mula sa party ni Mika, putla at tila nawala sa sarili, agad kong napansin. Ang kanyang pagiging tahimik, ang kanyang pagsusuka, hindi ako tanga. Naghinala ako. Nagtanong ako. At nang makita ko ang mga palatandaan, isang ideya ang unti-unting nabuo sa aking isip. Ang gabing iyon ay hindi lang basta party. Alam kong nandoon si Gabby. Alam kong may kinalaman siya sa mga kaibigan ni Mika. At nang makita ko si Stella na lasing, isang maliit na spark ang nagliyab sa aking isip. Paano kung magkaanak si Stella sa isang mayaman, makapangyarihang lalaki? Hindi ko ito sinadya, hindi ko ito plinano ng detalyado, pero alam kong magagamit ko ang sitwasyon sa aking kalamangan. Kaya nang magsimulang magtrabaho si Stella sa Theo Augustine, at nalaman kong nandoon din si Gab, isang malaking ngiti ang sumilay sa aking labi. Ito na. Ito ang pagkakataon ko. Sa simula, nagkunwari akong hindi naghihinala. Kinamusta ko si Stella, pinuntahan ko siya sa ospital, nagkunwari akong masaya sa kanyang bagong trabaho. Ngunit sa bawat pagbisita ko, sinusuri ko siya. Ang kanyang pamamayat, ang pagbabago ng kanyang mukha, ang kanyang pag-iwas. Alam ko. Nang mapansin kong madalas mag-usap si Gab at Stella, hindi ko ito pinansin sa simula. Naisip ko, siguro ay normal lang sa opisina. Ngunit nang makita ko ang kakaibang tingin ni Gab sa kanya, isang bagong kaba ang naramdaman ko. Hindi ito ang plano. Hindi ko pwedeng mawala si Gabby. Siya ang aking tiket sa iperpektong buhay. Kaya nag-hire ako ng isang private investigator. Hindi ko kayang magkamali. Gusto kong malaman ang lahat. Gusto kong makuha ang lahat ng ebidensya. Ang bawat report na natatanggap ko ay nagpapatunay sa aking hinala. Ang pagbisita ni Gab sa klinik ni Stella. Ang kanilang mga lihim na pag-uusap. Ang larawan ng ultrasound. Nanginginig ako sa galit at takot. Gusto kong sumigaw. Gusto kong basagin ang lahat. Pero hindi. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong manalo. Ang aking desisyon ay malinaw. Hindi ako papayag na sirain ni Stella ang lahat ng pinaghirapan ko. Kailangan kong gumawa ng paraan para mapatunayan na ako ang karapat-dapat kay Gab at para mawala si Stella sa buhay namin. Ang ideya ay nabuo sa aking isip ng napakabilis. Isang sorpresa. Isang branding paghahayag. Sa pinakamalaking pagtitipon ng mga Ramirez at De La Cruz. Ang aming engagement party. Dumating ang araw ng engagement party. Ang buong hotel ballroom ay puno ng mga bisita. Mga kilalang tao, mga kaibigan, mga kamag-anak. Nakasuot ako ng isang eleganteng puting gown, ang aking buhok ay maayos, ang aking ngiti ay nakadikit sa aking labi. Sa tabi ko, si Gabby. Guwapo, matikas, at tila walang alam sa gulo na kanyang pinasok. Si Stella ay nandoon din, kasama ang aming mga magulang. Nakasuot siya ng isang maluwag na cocktail dress, pilit nang umingiti. Ramdam ko ang kaba niya. Ramdam ko ang takot niya. At sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang kasiyahan. Pagkatapos ng mainit na pagbati at ng ilang speeches, umakyat ako sa stage. Hawak ko ang microphone. Ang lahat ay nakatingin sa akin. Umiti ako. Ito na. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ko, ang boses ay puno ng kagalakan. Nagpapasalamat kami sa inyong lahat sa pagdalo sa aming engagement party. Ako at si Gabby ay labis na nasasabik na simulan ang aming buhay ng magkasama. Pumalakpak ang mga tao. Tiningnan ko si Gabby. Ngumiti siya sa akin. Ngunit sa ilalim ng aking ngiti, may nakatago akong bomba. Ngunit bago tayo magpatuloy sa pagdiriwang, patuloy ko, at bumaba ang aking boses ng bahagya, na tila may isang mahalagang bagay akong ibabalita. Mayroon akong isang maliit na sorpresa. Isang bagay na nagpakita ng tunay na kulay ng ilang tao, at nagpatunay sa isang lihim na matagal nang tinatago. Nag-umpisa nang magbulungan ang mga tao. Nagsimulang tingnan ako ni Gabby nang may pagtataka. Tiningnan ko si Stella. Ang kanyang mukha ay namutla. Alam niya. Alam ko na hindi ito ang tamang oras para sa ganitong uri ng paghahayag, sabi ko, ngunit bilang isang babaeng pinahahalagahan ang katotohanan, at bilang isang future wife na nagmamahal sa kanyang magiging asawa, hindi ko kayang manahimik. Huminga ako ng malalim at tinawag ko ang isang technician na nasa gilid ng stage. Nagdim ang ilaw.
Sa likod namin, sa malaking screen, lumabas ang isang PowerPoint presentation. Ang unang slide ay isang larawan ng SD Augustine Medical Center. Ang pangalawa ay ang larawan ni Gab. Ang ikatlo ay ang larawan ni Stella. Nagbulungan ang mga tao. Naglakad ako papalapit sa screen. Ilang buwan na ang nakalipas, sabi ko, ang boses ay matalim. May isang gabing nangyari ang isang pagkakamali. Isang pagkakamali na may malaking bunga. Lumabas ang isang video clip. Ito ay isang maikling clip ng gabing iyon, kuha mula sa CCTV ng hotel, o marahil ay mula sa isang private investigator. Hindi malinaw ang mukha, pero malinaw ang pangyayari. Si Stella, lasing, na inakay ng isang lalaki papasok sa isang silid. At pagkatapos, ang lalaking lumabas sa silid, na nakita ko na rin. Si Gabby. Ang susunod na slide ay ang larawan ni Stella sa labas ng clinic, hawak ang ultrasound. At sa dulo, ang malaking larawan ng ultrasound na mas malinaw. Ang silid ay biglang naging tahimik. Nakita ko ang mga mukha ng mga tao. Nagulat. Nagalit. Nagsimulang umuga ang kanilang mga bibig sa bulungan. Tumingin ako kay Gabby. Nakatayo siya doon, nakatulala, ang kanyang mukha ay putlang-putla. At pagkatapos, tiningnan ko si Stella. Nakatayo siya sa kanyang lugar, ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Hindi ko alam kung bakit tinago ng kapatid ko ang lahat ng ito, sabi ko, ang boses ay puno ng lungkot na pilit. Ngunit ang katotohanan ay laging lalabas. At ang katotohanan ay si Stella de la Cruz, ang kapatid ko, ay nagdadalang tao. At ang amay. Huminto ako, naglakas loob na tumingin sa madla. Ang ama ay walang iba kundi si Ear Gabriel Ramirez. Ang aking fiant. Ang buong ballroom ay naging isang sigaw ng gulat at bulungan. Narinig ko ang malakas na pagbagsak ng upuan. Si Mama, nakatayo, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkabigla. At si Stella, nakita ko siyang humawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay bumalik. Dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig at nawalan ng malay. Ngunit ako ay nakatayo doon. Ang aking ngiti ay nanatili. Ang aking puso ay puno ng kasiyahan. Ang lahat ng nawala sa akin ay babalik na sa akin. Ito na ang aking tagumpay. Ngunit ako ay nakatayo doon. Ang aking ngiti ay nanatili. Ang aking puso ay puno ng kasiyahan. Ang lahat ng nawala sa akin ay babalik na sa akin. Ito na ang aking tagumpay. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bahagi sa akin na nakaramdam ng bahagyang lamig. Isang bakas ng takot. Isang pakiramdam na may mali. Pero mabilis ko itong isinantabi. Ito ang tamang gawin. Kailangan kong protektahan ang aking kinabukasan. Ang mga bulungan ay naging ingay. Ang mga bisita ay nagkakagulo. May sumigaw. May tumakbo papalapit kay Stella. Ang aking tingin ay bumalik kay Gabby. Nakatayo siya doon, nakatulala, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at nakatingin siya sa akin nang may halo-halong galit, pagkabigla, at pagtataka. Hindi ito ang reaksyon na inaasahan ko. Inasahan kong magagalit siya kay Stella. Inasahan kong sisigaw siya sa akin, pero para sabihing magpapakasal pa rin kami. Isa. Ano ang ginawa mo? Sigaw niya, at sa boses niya, ramdam ko ang matinding galit. Hindi sa akin. Kundi sa sitwasyon. O sa akin. Napansin ko ang pagtayo ng aming mga magulang. Si Mama at Papa de la Cruz ay tumatakbo papunta kay Stella, na nakahandusay pa rin sa sahig. Si Tita Elena at Tito Arthur, ang mga tiyuhin ni Gab, ay nakatayo doon, ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan at galit. Ang spotlight ay biglang nawala sa akin. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Stella at kay Gabby. Stella! Anak! Gising, sigaw ni Mama. Lumapit si Gabby kay Stella. Lumuhod siya sa tabi niya at hinawakan ang pulsuhan niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi. Hindi ito ang plano. Bakit niya inaalala si Stella? Bakit niya ito ginagawa? Bigla, naramdaman ko ang isang matinding sakit sa aking dibdib. Hindi ito tagumpay. Ito ay pagbagsak. Ang lahat ng pinlano ko ay tila nagkaroon ng sariling buhay at pumunta sa direksyong hindi ko inaasahan. Nagsimulang mag-flash ang kamera.
Ang mga reporter na lihim kong inimbitahan upang maging saksi sa aking paghahayag ay nagsimula ng kumuha ng litrato. Ang headline ng bukas ay hindi tungkol sa perpektong engagement party. Ito ay tungkol sa isang eskandalo. Isang eskandalo na ako ang may pakana. Nakatayo ako doon, sa gitna ng kaguluhan, ang aking perpektong gown ay parang isang balat ng ahas na pilit kong hinuhubad. Ang aking ngiti ay nawala. Ang aking puso ay puno ng takot. Takot sa kinabukasan. Takot sa pagkabigo. Nang makita kong buhatin ni Gabby si Stella, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, puno ng matinding galit na hindi ko pa nakita kailanman, at nagmamadali siyang lumabas ng ballroom. Naiwan akong mag-isa sa stage, sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Ang aking tagumpay ay naging kahihiyan. Ang aking perpektong buhay ay gumuho sa isang kisap mata. Ang aking plano ay bumalik sa akin, at sinira ako. Ang matalim na liwanag ng emergency room ay bumulag sa akin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking katawan. Ang huling nakita ko ay ang mukha ni Isa, ang kanyang nakakakilabot ng ngiti, bago ako lamunin ng dilim. Ngayon, ang sakit sa aking ulo ay hindi lang dahil sa pagkahilo, kundi dahil sa matinding pagkabigla at pagkasira. Nasa isang hospital bed ako, nakatakip ang kumot sa akin. Narinig ko ang bulungan. Ang boses ni Mama, umiiyak. Ang boses ni Papa, galit. Ang mga salita ni Isa ay nag-etyo pa rin sa aking isip. Ang katotohanan. Ang anak. Ang kahihiyan. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Bumungad sa akin ang matinding puti ng kisam. Sa tabi ko nakatayo si Gab. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at may bahid ng pagsisisi. Stella, bulong niya. Gising ka na. Sinubukan kong bumangon, ngunit naramdaman ko ang matinding hilo. Anak ko ni. Bulong ko, ang boses ay mahina. Okay ba ang anak ko? Ayos siya, Stella, sabi niya at hinawakan niya ang aking kamay. Ang paghawak niya ay mahigpit at ramdam ko ang pagprotekta. Okay siya. Inatake ka lang ng nerbiyos. Kailangan mo lang magpahinga. Pumikit ako. Narinig ko ang mga yabag na papalapit. Si Mama at Papa. Stella! Anak ko, sigaw ni Mama at niyakap niya ako ng mahigpit. Bakit mo itinago ito sa amin? Bakit, anak? Umiyak ako. Hindi ako makasagot. Mama ni. Humarap si Papa kay Gab. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ramirez! Ano ang ginawa mo sa anak ko? Paano mo ito nagawa sa amin? Tito, tita, pakinggan niyo po ako, sabi ni Gab, ang boses ay kalmado, ngunit may determinasyon. Akin po ang bata. Responsibilidad ko po ito. Hindi ko po iiwan si Stella at ang anak namin. Nagulantang ako. At ang lahat ng nakarinig. Inamin niya. Sa harap ng aking mga magulang. Sa loob ng ospital. Gabby. Ano ang pinagsasabi mo? Narinig ko ang boses ni Isa. Lumapit siya sa amin, ang kanyang mukha ay gulo. Hindi niya inaasahan ito. Humarap si Gab kay Isa. Ang kanyang mga mata ay matalim. Tama na, Clarissa. Ang lahat ng ginawa mo, ang lahat ng pagsisinungaling, ang lahat ng panloloko. Tapos na. Anong tapos na? Pinagbabantaan mo ako, sigaw ni Isa. Nagsisinungaling ka. Pinipilit ka lang niya. Hindi siya ang babaeng pakakasalan mo. Ako ang pakakasalan mo. Hindi na. Wala nang kasal, Isa, sabi ni Gab direkta. Hindi ako magpapakasal sa isang taong kayang sirain ang buhay ng sarili niyang kapatid para lang sa sarili niyang ambisyon. Nanlaki ang mga mata ni Isa. Tumakbo siya papalapit kay Gab at sinubukan siyang sampalin, ngunit mabilis na naharangan ni Gab ang kanyang kamay. Umalis ka na, Clarissa, sabi ni Gab. Wala ka nang gagawin dito. Ang isyu na ito ay sa pagitan namin ni Stella. Nagsimulang umiyak si Isa. Hindi. Hindi ka pwedeng mag-iba ng isip. Gabby. Ako ang mapapangasawa mo. Huwag mo akong iwan. Ngunit hinarap ni Gab ang aking mga magulang. Tito, tita, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng nangyari. Pero ipinapangako ko po sa inyo, aalagaan ko si Stella at ang anak namin. Paninindigan ko ang aking responsibilidad. Tumulo ang luha sa mga mata ni Mama. Anak,
Nagsimula ng magkagulo ang mga bisita at media na nakasunod sa amin. Ang mga flash ng kamera ay nagpatuloy. Ang mga bulungan. Ang mga tanong. Ramirez. Totoo ba ang balita? Enda de la Cruz, totoo ba nabuntis ka sa fiant ng kapatid mo? Tumayo si Gab at niyakap niya ako. Huwag kang mag-alala, Stella. Hindi kita pababayaan. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang paghawak ay nagbigay sa akin ng lakas. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa gitna ng lahat ng sakit, may isang tao na nakahawak sa akin. Gabby. Huwag kang maniwala sa kanya, sigaw ni Isa, na ngayon ay hinihila na ng ilang nurse palabas ng silid. Hindi siya pinansin ni Gab. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Lumabas kami ng emergency room. Ang mga reporter ay nagsimula ng magkagulo. Nandoon si Mama, umiiyak. Si Papa, tahimik, ang kanyang mukha ay galit. Kailangan nating lumabas dito, bulong ni Gab. Hinawakan niya ang aking kamay at hinila niya ako. Ang aking mga binti ay nanginginig, ngunit pilit akong naglakad. Ang mga flash ng kamera ay patuloy na bumubulag sa akin. Ang mga sigaw ng mga reporter ay hindi ko na maintindihan. Nakarating kami sa labas. Maraming tao. Maraming kamera. Maraming mata. Ramirez, anong masasabi ninyo sa mga paratang? Enda de la Cruz, paano ninyo ito ipapaliwanag sa inyong pamilya? Tumingin ako kay Mama. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at may bahid ng pagkabigo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ko ang bahid ng pagmamahal. Siya. Si Mama. Ang taong laging nagmamahal sa akin. Ang lahat ng pangarap ko ay gumuho. Ang aking tahimik na buhay. Ang aking simpleng pangarap. Ngayon, lahat ay nasa media. Lahat ay naghuhusga. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kamay ni Gab na nakahawak sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Kailangan mong maging matatag, Stella, bulong ni Gab. Dito tayo magsisimula ulit. Sumakay kami sa kanyang sasakyan. Iniwan namin ang lahat ng ingay sa likod namin. Ang kaguluhan. Ang kahihiyan. Ngunit alam kong hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng laban. Ang mundo ay tila gumuho. Ang mga headline sa dyaryo at online ay walang awa, nagdedetalye sa bawat aspeto ng eskandalo. Doctor, involved in love triangle with fiancé sister. Secret pregnancy rocks prominent families. Ang aming mga pangalan, Stella de la Cruz at Gabriel Ramirez, ay naging palamuti sa bawat social media feed. Para kaming dalawang lumulutang sa dagat ng panunuligsa. Nang makauwi kami sa apartment ni Gab, ang apartment na inihanda niya para sa akin, ngunit hindi ko kailanman inakalang magiging kanlungan namin, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang aming mga cellphone ay patuloy na nagri-ring. Mga tawag mula sa mga reporter, mula sa pamilya, mula sa mga kaibigan. Ngunit pinili naming manahimik. Kailangan nating maging matatag, Stella, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay pagod, ngunit may pag-asa. Lalabas tayo dito. Magkasama. Hindi ako makatingin sa kanya. Ang lahat ng kahihiyan, ang lahat ng takot, ay bumalot sa akin. Gab, bulong ko. Sirang-sira na ang lahat. Ang pamilya ko ang pamilya mo ang career mo eh. Hindi. Hindi pa tayo sira, putol niya. Masakit ngayon pero lalampasan natin ito. Ang importante, magkasama tayo. At ipoprotektahan natin ang anak natin. Kinabukasan, lumabas ang balita, pareho kaming nirelieve sa aming posisyon sa The Augustine Medical Center. Si Gab, bilang isang reputable surgeon, ay nasuspinde. Ako, bilang isang administrative assistant, ay tuluyang tinanggal. Ang aming mga karera, na pinaghirapan namin, ay gumuho sa isang iglap. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagsubok. Walang trabaho. Ang pera ay paubos. Ang mga tawag mula sa media ay patuloy. Ngunit sa bawat pagsubok, tila lalo kaming lumalapit ni Gab. Hindi ko akalain na magagawa mo ito, sabi ko sa kanya isang gabi, habang nagluluto kami ng simpleng hapunan. Ang alin, tanong niya habang naghihiwa ng gulay. Ang panindigan ako. Ang panindigan ng anak natin. Kahit masira ang lahat. Humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi ko ito ginagawa para sa reputasyon. Ginagawa ko ito para sa tama.
At para sa inyo. Masyado na akong nagtago sa anino ng obligasyon. Ngayon, gusto kong panindigan kung ano ang totoo. Ang mga salitang iyon ay parang balbula na nagpababa sa bigat sa aking dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko na hindi lang ako ang nagdadala ng pasakit. Magkasama kami. Sa kabila ng lahat ng negatibong balita, may mga taong nagpakita ng suporta. Si Manang Rosa, ang aming matagal ng yaya, ay nagdala ng mga lutong pagkain. Kahit hindi niya ako kausapin ng harapan tungkol sa aking sitwasyon, alam kong nandoon siya para sa akin. Ang kanyang mga tingin at yakap ay nagbigay ng ginhawa. Ang pamilya ni Gab, lalo na ang kanyang tita Elena at tito Arthur, ay galit na galit sa kanya. Hindi sila makapaniwala sa eskandalo. Pinutol nila ang suporta pinansyal. Pero hindi sumuko si Gab. Hindi ko kailangan ang pera nila, Stella, sabi niya. Kailangan ko lang kayo. Nagsimula kaming magplano para sa kinabukasan. Naghanap si Gab ng mga part-time consultations sa maliliit na clinics na hindi pa abot ng balita. Ako naman, nag-online ako, naghahanap ng mga freelance jobs. Kahit mahirap, may kakaibang kapayapaan sa aming simple at pribadong buhay. Ang mga dating masama na kilos ni Gab, ang pagiging masyadong lohikal, ang pagiging kontrolado ng responsibilidad ay tila nagbago. Naging mas sensitibo siya, mas malambing. Nagbabasa siya ng mga libro tungkol sa pagbubuntis. Nagluluto siya para sa akin. Pinapakinggan niya ang bawat reklamo ko, bawat pangungumbinsi. Isang gabi, habang nakahiga ako, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa aking tiyan. Isang maliit na sipa. Gab, bulong ko. Sinasipa niya. Nagmadali siyang lumapit. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking tiyan. Nagsimula siyang ngumiti. Ang kanyang ngiti ay malapad at puno ng kagalakan. Naramdaman mo? Tanong ko. Sabi niya at yumuko siya para halikan ang aking tiyan. Ang aking munting anghel. Lumalakas ka na, anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan ay nawala. Tanging pagmamahal lamang. Tanging pag-asa lamang. Nagawa naming bumuo ng sarili naming mundo, malayo sa mga pangaral ng lipunan at sa mga mata ng mga tao. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Isang araw, habang nasa kalagitnaan kami ng pagpaplano ng mga gastusin para sa baby, tumawag si Mama. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng lungkot. Anak, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Huwag kang mag-alala, hindi ako galit. Gusto lang kitang makita. Nagpunta ako sa bahay kasama si Gab. Ang aming bahay na dati ay puno ng tawanan at ingay ay tahimik. Nakaupo si Mama sa sala, ang kanyang mga mata ay namamaga. Alam ko na hindi tama ang ginawa ko, anak, sabi niya habang umiiyak. Bilang nanay, dapat pinrotektahan kita. Dapat naging handa ako. Niyakap ko siya. Ayos lang po, Mama. Hindi ko rin naman po sinabi agad sa inyo. Pero ang lahat ng ito ang kahihiyan. Bulong niya. Mama, walang kahihiyan sa pagmamahal, sabi ni Gab, ang boses ay kalmado at buo. Ang anak po namin ay isang biyaya. Hindi ito kahihiyan. Tumingin si Mama kay Gab at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang bahid ng pagtanggap sa kanyang mga mata. Salamat, Gabriel, sabi niya. Salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. Niyakap kaming dalawa ni Mama. Isang bagong simula. Isang bagong pamilya. Ngunit nang papalabas na kami, may nakita akong isang maliit na box sa aming pintuan. Walang pangalan. Hindi ko pa ito nakita kanina. Kinuha ko ito. Ang pakiramdam ay kakaiba. May bahid ng pagdududa. Binuksan ko ang box. Sa loob ay isang maliit na baby onisi, kulay puti, na may maliit na bordang puso. Maganda. Malinis. At sa ilalim ng onisi, may isang maliit na card. Walang pangalan. Ngunit ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ay para sa bata. Sana ay maging masaya kayo. Si Isa. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang onisi. Ang kanyang mga salita sa party ay nag-etyo pa rin sa aking isip. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang galit. Hindi ko maintindihan. Bakit niya ginawa ito? Isa ba itong pnak na paghihiganti? O isang palatandaan ng pagsisisi? Tiningnan ako ni Gab. Ano yan, Stella? Hindi ako makasagot. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin.
Ang kanyang kalooban ay parang isang palaisipan na hindi ko maintindihan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng mga kamay ni Gab na nakahawak sa akin ay nagbigay ng ginhawa. Naramdaman ko ang pagdami ng pagkontraksyon. Ito na. Ang araw na matagal kong inasam at kinatatakutan. Nasa operating room ako, handang-handa para sa panganganak. Ang mga ilaw ay matalim, ang mga nurse ay abala. Hinawakan ni Gab ang aking kamay, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kaya mo yan, Stella, bulong niya. Nandito lang ako. Ang bawat kontraksyon ay parang isang alon na humahampas sa akin, ngunit sa bawat alon, nakita ko ang aking sarili na lumalakas. Hindi na ako ang mahiyain, takot na Stella. Ngayon, isa na akong ina. Isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Matapos ang mahabang oras ng paghihirap, narinig ko ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Ang iyak ng isang sanggol. Isang malusog na babae, Lina de la Cruz, sabi ng doktor. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Nakita ko ang aking anak. Maliit. Sariwa. Puno ng buhay. Ang kanyang mga mata ay nakapikit pa, ngunit ang kanyang mga kamay ay gumagalaw. Anak natin, Stella, bulong ni Gab, ang boses ay nabasag sa damdamin. Hinawakan niya ang aking kamay at nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang tunay na kaligayahan sa kanyang mukha. Inilagay sa aking dibdib ang aking anak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang amoy ay sariwa, ang kanyang init ay nagbigay ng kapayapaan sa akin. Ito ang pinakamahalagang biyaya sa aking buhay. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan, lahat ay nawala sa sandaling iyon. Tanging pagmamahal lamang. Sana po ay walang kahirapan ang iyong buhay, aking anak, bulong ko. Pangalanan natin siyang Gabriela, sabi ko, tumitingin kay Gab. Para may bahagi ka sa kanya. Ngumiti si Gab. Maganda. Gabriela. Maligayang pagdating sa mundo, Gabriela. Hinalikan niya ang aking noo at pagkatapos ay ang noo ng aming anak. Sa sumunod na mga buwan, bumuo kami ng isang simple, ngunit masayang buhay. Ang aming munting apartment, na dati ay puno ng katahimikan at sikreto, ay napuno ng tawanan, iyak ng sanggol, at pagmamahalan. Si Gab, na dati ay laging nakatutok sa kanyang karera, ay naging isang hands-on na ama. Nagbabasa siya ng mga libro para sa mga bagong silang, nagpapalit ng lampin, at laging gising sa gabi para lang panatilihing tahimik si Gabriela. Mahirap pa rin. Pareho kaming walang permanenteng trabaho. Ngunit sa bawat hamon, lalo kaming nagiging matatag. Nagtatrabaho si Gab bilang consultant sa mga remote clinics, habang ako naman ay nagpo-freelance bilang virtual assistant. Ang pera ay sapat lang, ngunit ang pagmamahal ay siksik. Isang hapon, habang naglalakad ako sa parke kasama si Gabriela, nakasalubong ko si Manang Rosa. Ang kanyang mukha ay puno ng saya. Ella! Ang ganda-ganda na ng anak mo, sabi niya at niyakap niya si Gabriela. Lumalaki ng malusog. Mana sayo. Salamat po, Manang Rosa, sabi ko, mumingiti. Ayos ka na ba talaga, anak? Tanong niya. Opo, Manang, sagot ko. Ngayon ko po naramdaman na buo na ako. Sa kabila ng lahat. Mabuti naman, sabi niya at hinaplos ang aking braso. Ang importante, masaya ka. At nahanap mo ang iyong kapayapaan. Isang hapon, habang nag-aalmusal kami ni Gab, nakatanggap siya ng isang email. Mula sa isang international hospital sa ibang bansa. Isang job offer. Isang pagkakataon para sa kanya na makabalik sa kanyang propesyon. Isang pagkakataon para sa amin na magkaroon ng bagong simula, malayo sa mga mata ng publiko. Stella, sabi niya, anong tingin mo? Tiningnan ko ang email. Ang puso ko ay tumalon. Hindi ito isang pagtakas. Ito ay isang pag-asa. Kaya natin ito, Gab, sabi ko. Magkasama tayo. Bago kami umalis ng bansa, may isang huling bagay akong kailangan gawin. Gusto kong makipagkita kay Ate Isa. Hindi para makipag-away, kundi para makipag-ayos. Para sa sarili ko. Para sa aking kapayapaan. Nagkita kami sa isang tahimik na coffee shop. Ang kanyang mga mata ay may pasa, tila hindi pa siya nakakabangon mula sa lahat ng nangyari. Anong kailangan mo, Ella? Tanong niya, ang boses ay malamig. Gusto ko lang makipag-usap, ate, sabi ko. Gusto ko lang patawarin ka. Nagulat siya. Patawarin?
Sa ginawa ko. Hindi para sa'yo, ate, sabi ko. Para sa akin. At para sa anak ko. Hindi ko gustong lumaki siya sa isang mundo na puno ng galit. Tiningnan niya ako ng matagal. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang halo-halong galit, pagsisisi, at isang bakas ng lungkot. Alam ko na hindi madali ang sitwasyon mo, ate, patuloy ko. Narinig ko ang tungkol sa problema mo sa pagbubuntis. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano mo nalaman? Nalaman ko lang, sagot ko. Ayokong maging masama ka habang buhay. Umaasa ako na makakahanap ka rin ng kapayapaan. Walang salita siyang tumayo. Akala ko ay alis na siya. Ngunit bigla naramdaman ko ang kanyang yakap. Mahina. Mabilis. Ngunit yakap pa rin. Pipasensya na, Ella, bulong niya. Patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon ay parang isang himala. Umiyak ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa wakas, ang pader sa pagitan namin ay gumuho. Hindi ito perpekto. Hindi ito agad-agad na magiging okay. Ngunit ito ay isang simula. Isang simula ng pagpapatawad. Isang linggo pagkatapos, nasa airport kami. Hawak ko sa aking braso si Gabriela, mahimbing na natutulog. Sa tabi ko, si Gab, hawak ang aming mga passport. Ang aming mga magulang ay nandoon, pati si Manang Rosa. Kahit hindi pa rin ganap na tanggap ng lahat ang sitwasyon, nandoon sila para sa amin. Niyakap ako ni Mama. Mag-iingat kayo doon, anak. Mahal na mahal kita. At ang apo ko. Opo, Mama, sabi ko at umiyak ako. Gabi, alagaan mo sila, sabi ni Papa at tinapik ang balikat ni Gab. Opo, Tito, sagot ni Gab. Tumingin ako sa paligid. Ang aking nakaraan. Ang aking mga alaala. Sa likod namin, nandoon ang lahat ng sakit, lahat ng pagsubok. Ngunit sa harap namin, nandoon ang bagong simula. Isang bagong kinabukasan. Isang buhay na pinili namin. Sumakay kami sa eroplano. Naramdaman ko ang paglipad. Ang pag-angat. Hinawakan ko ang kamay ni Gab. Tiningnan ko si Gabriela na mahimbing na natutulog sa aking braso. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Hindi ito laging nakasulat sa isang libro. Kung minsan, nagsisimula ito sa isang pagkakamali, sa isang gabi ng pagkalito, sa isang sikreto. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay lumalakas sa pagsubok. Sa pagtanggap. Sa pagpapatawad. At sa kakayahang bumangon mula sa abo upang bumuo ng isang bagong simula, kasama ang mga taong pinipili mong mahalin, anuman ang mangyari. Ang buhay namin ay hindi perpekto, ngunit ito ay puno ng pagmamahal. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Stella at Gabriel, isang paglalakbay ng pag-ibig na sinubok ng tadhana. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Ella at Gab. Ang paglikha ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa amin. Mula sa bawat pagluha ni Ella, sa bawat paghahanap ng katotohanan ni Gab, at sa bawat kurot sa puso na dulot ng mga twist ng kapalaran, ninais naming ipadama sa inyo ang bawat damdamin ng buo. Inaasahan namin na sa bawat pagsubok na pinagdaanan ng ating mga tauhan, nakita ninyo ang pangkalahatang mensahe, na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa perpektong simula, kundi sa pagtanggap ng mga pagkakamali, sa kakayahang magpatawad, at sa lakas na bumangon mula sa mga pagsubok. Ang pag-asa ay laging nandoon, kahit sa pinakamadilim na sandali, kung tayo ay handang lumaban para sa tama at sa mga mahal natin sa buhay. Ang bawat tao ay may pagkakataong magbago, magpatawad, at humanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Umaasa kaming tumagos sa inyong puso ang mensahe ng kwentong ito at nakapagbigay ito sa inyo ng inspirasyon. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Ano ang pinakagusto ninyo sa paglalakbay ni Ella at Gab? Ano ang natutunan niyo mula sa kanilang kwento? Muli, mula sa aming buong puso, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagmamahal. Hanggang sa muli. Pag-ibig sa likod ng